Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Redentor. Iginagalang at kinatatakutan ako dahil sa aking katungkulan. Marami na rin parangal ang aking natanggap dahil sa paghabol ko sa mga kriminal. Pero lahat ng yon ay isang malaking pagbabalat kayo lamang. Hayaan niyong isalaysay ko ang aking buhay. Hindi niya ako dapat maabutan. Kailangan makalayo ako sa kanya. Nawala siya sa likuran ko. Saan siya napunta? Akala mo matatakasan mo? Hindi! Katapusan mo na! Wag! Wag! Ito! Ngayon, sisiguraduhin kong patay ka na para walang bulilyaso at sa ulo kita patatamaan. Yari na ba? Walang sablay, boss, at malinis. Good. Tama lang sa kanyang mawala na sa mundo. Dahil isa siyang hudas. Malaking problema siya sa ating sindikato. O sige na. Magpalamig ka muna. Tatawag na lang kita kung may ipayayari ako sa'yo. At yung bonus mo, nakadeposit na sa account mo. Dinagdagan ko na. Dahil nasihan ako sa trabaho mo. Salamat, boss. Maasahan mo ako lagi, lalo na kapag haya ko sa droga. Kahit sino papatayin ko. Kahit sinong hadlang at sisira sa ating organisasyon. Tulad ng ibang ipinayari mo sa akin. May isang tao na inonsi tayo. Hindi siya nagre-remit ng pinagbenta niya ng droga. Malaking halaga yon. Pinasusubaybayan ko na siya sa iba nating tauhan. At kung hindi siya magpapakita sa loob ng 2 araw, siya ang susunod na yayarin mo. Areglado, boss. Ginabi ka na naman. Ano ba pinagkakaabalahan mo? Palagi na lang ganitong oras ka kung umuwi. Marami akong kasong inaasikaso. Maraming krimen ang nangyayari ngayon sa ating syudad. Bilang opisyal na pulis, katungkulan kong siguruhin ang katahimikan ng ating lugar. Kaya pinagmamalaki kita rin dito rin. Tapat ka sa iyong tungkulin bilang isang alagad ng batas. Kaya naman iginagalang ka't kinatatakutan. Karapat dapat ka sa mga parangal na natatanggap mo. Oo naman. At hindi ko sisirain ang pangalan ng pamilya natin. Pangako ko yan sa'yo. Si Cherry nga pala. Hindi pa ba umuwi? Abi, nagpaalam kanina. Doon daw muna sa barkada niya matutulog. May tatapusin daw silang proyekto ng mga kaklase niya. Kailangan na raw kasi sa school yun eh. Ganun ba? Sa susunod, huwag mong basta-basta pinapayagan ha. Lalo na't hindi ko alam. Alam mo naman ang panahon ngayon. Hindi tayo nakasisiguro. Mahirap na. Mahal na mahal ko ang anak natin. At hindi ko matatanggap kung may masamang mangyayari sa kanya. Uy, isara mo kagad ang pinto. Benjo, saan ka ba galing? Ilang araw ka nang hindi umuwi dito ah. Sumapit ako, Eloy. Ha? Nagastos kong pera ng sindikato. Naubos ko sa kasinong malaking halaga na pinagbentahan ko ng droga. Kaya pala ilang araw ko na napapansin na may mga taong maali-aligid sa harap ng inuupahan nating apartment na hindi ko kilala. Malamang, ikaw ang hinahanap. Kapag may nagtanong, huwag mo sasabihin nandito ako ha. Sabihin mo nagbakasyon ako. Umuwi sa probinsya. Bahala ka na magdahilan. Oh, Benjo, delikado yung ginagawa mo eh. Baka mamay madamay pa ako. Malaking sindikato yung kinatalo mo. Sigurado, kapag hindi mo nairimit sa kanila yung pera,
Isa lang ang pupuntahan mo. Sementeryo. Gumagawa na ako ng paraan. May babalik ko yun. Isa ka kukuha ng pera. Bahala na. Basta gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang pera na sindikato. Cherry, sigurado ka ha? Uuwi ka pa sa inyo. Ating gabi na, baka kung mapano ka sa daan. Huwag kang mag-alala. Baka nakakalimutan mo. Pulis ang papa ko. Walang kakatulo sa akin. Takot lang nila. Sige, pero kung sakali tawagan mo ako sa cellphone ha. Kasi naman ayaw mong dito ka nilang matulog. Pwede ko naman tawagan yung mama mo para ako na lang magpaalam sa kanya. Hindi, magagalit ang papa ko. Ayaw na nga sana akong payagan ni mama eh. Kaya lang nagpupumilit ako. Dinadahilan ko na lang ang mga project natin sa school para lang makapunta dito sa inyo. Ikaw kasi, sabi ko naman sa'yo, ako na lang pupunta sa inyo. Para hindi ka nakakagalitan ng papa mo. Eh di hindi tayo nakakapag-toast at Yossi. Alam mo, hindi natin pwedeng gawin yun sa bahay. Kaya sigurado, hindi lang sermon na aabutin ko sa mga magulang ko. Baka saktan pa nila ako. Sige, bahala ka na nga. Basta ha, mag-iingat ka. Oo, akong bahala. Makakauwi ako ng buo at ligtas sa bahay namin. Hello, boss. Bakit ka napatawag? Maganda ka. May tatrabahuin ka ngayong gabi. Nakita na ng mga tauhan ko kung nasaan ang hayop na si Benjo. Yung isa pang hudas sa ating grupo. Walang problema, boss. Ipanatag mo na loob mo. Dahil sigurado ngayong gabi, paglalamayan ng ugok na yon. Pero boss, babatak muna ako ha. Kailangan kargado ako ng droga bago ako lumakad. Bahala ka. Siguruhin mong malinis tulad ng dati ha. Alam mo namang ayoko ng bulilyas. Ako pa. Kailan ba naman ako sumablay sa mga ipinatrabaho mo sa akin? Kalma ka lang, boss. Sige, kumilos ka na agad. Punta mo siya sa address na ibibigay ko sa'yo. At gawin mo ng madali ang trabaho mo. Areglado, boss. Dito ako mag-aabang. Itong lugar na sinabi ni Boss Redentor. Handa ako ng palko. At sa oras na makita ko siya, katapusan na niya. Ayun. May lumabas sa loob ng apartment. Si Benjo. At mamadali siya. Susundan ko na. Hindi siya dapat makalayo sa paningin ko. Katapusan mo na, Benjo. Dahil isa kang hudas. Ang hirap namang sumakay ng taxi. Sabi ko naman kasi kay Papa, ibili niya na ako ng kotse para hindi ako nahihirapan pag-commute ko eh. Ayaw naman niya, dahil bata pa raw ako. Baka daw maaksidente ako. Pero hindi bale. Malaki naman ang binibigay niya sa aking allowance linggo-linggo. Sobra-sobra sa mga pangangailangan ko sa school. Kaya, happy kami ng tropa ko. Dahil kaya namin gumimik kahit saan. Hudas ka na ngayong hudas ka! Huwag! Ano yun? Huwag! Etong bagay sa'yo! Binili ng mama yung lalaki! Ito Binili niya pa na 2 beses sa ulo! Kailangan makatakas ako dito! Kailangan makalis ako! Nakatingin sa akin yung lalaki bumaril. Natakbo ako! Hoy! Bumalik ka rito! Hoy! Hindi! Sinusundan niya ako! Diyos ko! Diyos ko! Hindi ka makakalayo sa akin! Sundan ko lang kahit kung pamagsundan. Bibilisan ko pa ang pagtakbo ko. Hindi niya ako dapat abutin. Huli ka! Bitiwan ko ang braso ko! Sige! Nakita mo kung paano kong binaril si Benjo? Ayoko ng bulilyaso kaya dapat walang testigo. Forward! Ika, maganda ka't batang-bata.
Sayang ka. Kung hindi kita pakikinabangan bago kita patayin. Pagsasawaan muna kita. Tumahimik ka. Nawalan siya ng malay. Ngayon, pagsasawaan ko muna katawan mo bago kita patayin. Ang malas mo lang, Ineng. Dahil nakita mong ginawa ko, kaya dapat ka ring mamatay. Hello. Anong balita? Ayos na, boss. Nilinis ko na. Ano ibig mo sabihin? Karoon lang naman konting problema pero okay na. Ano? Kasi, boss, may nakakita sa akin Isang batang babae. Maganda. Nayari ko na rin. Pero bago ko sa patayin, pinagsawaan ko muna katawan niya. Champion, boss! Jackpot ako, virgin pa Ikaw talaga. Basta babae, wala kang patawad. Oh. Ba't umiiyak? Nasa labas sa mga kasamahan mong pulis. No, boss. Si Cherry. Ano nangyari kay Cherry? Ginahasa daw siya pinatay kagabi. Hello? Ano? Boss, bakit? May problema mo ba? Julio, ginahasa at pinatay ang anak ko kagabi. Hindi kaya anak ko biniktima mo. Hindi ako sigurado, boss. Ano sinasabi mo? Hayop ka, Julio. Kapag anak kong pinatay at ginahasa mo, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Dahil ako mismo ang papatay sa'yo. Redentor, ano ba? Tinatanong kita, anong sinasabi mo? Tayo na. Punta ka natin ang anak ko. Gusto kong makita ang anak ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Ako ang pinulo ng sindikato ng droga sa lugar natin. At tao kong pumatay kay Cherry. Alam ko dahil 4 na bala ang tumama sa kanya. 2 sa ulo, 2 sa katawan. Yan ang estilo ni Julio sa pagpatay. Kasalanan ko lahat ng ito. Nagawa mo ito, Redentor. Malaki ang respeto ko sa iyo. Pinagmamalaki kita. Hindi ko akalain na isa ka malaman sa magtao. At ngayon napahamak pati anak ko. Selma, patawarin mo ko. Dahil sa kagustuhan kong mabigyan kayo ng magandang buhay, pinasok ko ang iligal na pagnenegosyo. Ang droga na sumisira sa mga tao, lalo na sa mga kabataan. Naging biktima ang anak ko ng kabuhungan ko. Redentor. Isusuko ko ang sarili ko, Telma. Dapat kong pagbayaran ang mga kasalanan ko. Kahit alam kong kulang pa ang gagawin ko. Ang mga tulad kong batik sa magandang imahe ng kapulisan ay nararapat lamang na maparusahan. Pinarusahan ako ng Diyos sa mga kasalanan ko. Pero nagsisisi ako at dadaling ko ito sa konsensya ko habang ako'y nabubuhay. Cherry, anak ko, patawarin mo ko. Patawad. Habang buhay na pagkakabilanggo ang ipinataw sa akin ng korte, pati na rin kay Julio. Araw-araw, sa tuwing magigising ako, at bago matulog sa gabi, mukha ng anak ko ang nakikita ko. Pati na rin ang mga taong ipinapatay ko. Ayaw akong patahimikin ng konsensya ko. At alam ko, nagdadaling ko na ito habang ako'y nabubuhay. Ako si Redentor, dating pulis. Ito ang aking buhay. Walang kasalanang hindi pinagbabayaran
lahat ay may katapat na kaparusahan na papasanin mo hanggang kamatayan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, Phil Cruz, Leonel Benjamin at Rosana Villegas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Chris Nasenga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Bert. Dalawa ang anak namin ni Sarah. Sa simula, maayos ang pagsasama naming mag-asawa. Ngunit nagsimulang magkaroon ng problema ang aming pamilya nang matanggal ako sa trabaho. Ay, naku, bakit ba naman ngayon ka pa nawala ng trabaho, Bert? Pasensya ka na, Sarah. Marami tayong inuhulugan. Itong bahay, yung ref. Tsaka, paano yung pang-araw-araw natin? Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng trabaho. Ako na lang kaya maghanap ng trabaho. Sarah, hindi pwede. Dapat dito ka lang sa bahay. Ikaw ang mag-aalaga sa dalawa nating anak. Pero, Wala ka bang tiwala sa akin? hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako. Alam mo naman, nag-aaral na yung mga anak natin. Bukas na bukas din, maghahanap ako ng trabaho. Mag-iisang buwan na mula nang mawalan ka ng trabaho, Bert. Wala ka pa rin nakukuha hanggang ngayon. Ma, sinabi na po sa akin ni Sarah yan. Kaya nga umalis ako sa bahay. Kasi dada siya ng dada. Ano akala mo? Tatahimik lang ako. Paano yung mga apo ko? Paano mo makakainin ng iyong mag-iina? Ma, pwede ba? Hindi naman ako nagpapabaya. Araw-araw ako naghahanap ng trabaho. Anong magagawa ko kung ayaw kong tanggapin sa mga ina-applyan ko? Anong gagawin ko kung walang bakante sa mga pinupuntahan ko opisina? Kontrolado ko ba yun? Di gusto ko bang matanggal sa trabaho? Saan mo ba ako ng boses, ha? Kung wala kang makuhang trabaho, pumayag ka na lang na si Sarah maghanap. Eh di ikaw ang mag-alaga sa mga anak nyo kaysa tumanganga kayong pareho sa bahay nyo. Tapos yung mga apo ko nagugutom. Pare, masyado kang tahimik. Huwag mong problemahin masyado ang sitwasyon mo. Oh, tagay lang. Tulog mo lang yan. Pare, wala ka bang alam na pwede kang pasukan? Marunong ako mag-drive. Baka may kakilala ka naghahanap ng driver. Wala akong kakilalang naghahanap ng trabador. Pero, pwede ka sumama sa akin bukas. Ha? Saan? Magsasabong tayo. Hindi ako nagsasabong. O edi pag-aralan mo kung paano magsabong. Basta magdala ka lang ng konting pera bukas. Wala na nga akong pera eh. Sige. Sagot ko na ang taya mo. Bayaran mo na lang ako kapag nanalo tayo. Sigurado ka ba? Oo! Akong bahala sa'yo. Bert, saan ka kumuha ng perang pinambili mo ng grocery na to? Yan lang. Umextra ako. Oh, eto. Budgetin mo na lang yan. Wala ka pa rin nakukuha ang permanenteng trabaho? Sa tingin mo kung may nakuha ako, hindi ko sasabihin sa'yo. Siya nga pala, kahapon nakita ko yung kaklase ko ng high school, si Cheska. Sinabihan niya ako na baka daw gusto ko mag-part-time doon sa salon niya. Total, marunong naman ako. Hindi! Part-time lang naman yun. At ang mga bata, sinong mag-aalaga sa kanila? O, pwede ko naman silang iwan doon sa lola nila. Sarah, ikaw ang ina. Ikaw ang mag-aalaga sa mga anak mo. At ayoko na maririnig uli ito, ha? Matagal ko nang sinabi sa'yo na hindi ka magtatrabaho. Dito ka lang sa bahay.
Uy, paring Bong, taki ka muna. Ano naman kayo, pare, Ay, buenas yata ang kasama itong si Bert eh. Nakachamba lang. Ay, mag-alaga ka na rin kasi ng manok mo para may panabong ka na rin. Kapag may natira rito sa pera ko. Oo, pape, cheers tayo! Cheers! Ano nga palang sabi ni Sarah? Wala. Ano naman ang sasabihin niya? Basta may dala akong pera pag uwi ko, wala nang imik yun. Ayos! Pero bukas hindi ako sasama. May nakapagsabi sa akin na mag-apply daw akong security guard. Doon sa security agency. May umalis daw kasi. Ayos yan! Ayos yan, Bert! Pero sa ngayon, kalimutan muna natin yan. Hindi naman tayo uli. Tama ka! Ang problema, hindi yan nawawala sa buhay ng tao. Tama. Kaya dapat, huwag nating problemahin ang problema. Hayaan nating problema ang problema sa atin. Uy, lasing ka na naman, Bert. May gabi-gabi na lang umuwi ka na. Tumahimik ka, Sarah. Tumahimik ka kung ayaw mong batukan kita. Babatukan mo ako. O sige, gawin mo. Subukan mo. Baka hindi mo pa nararanasan na matulog na hindi dumadaan sa antok. Abat! Aray ko! Bakit, ha? Mo! Ha? Aray! Kaya mo na ako, ha? Ang lakas ng loob mo, ha? Bitiwan mo ako! Ang sasabihin ko sa'yo, na wag mo akong pakikialaman sa mga ginagawa ko sa buhay. Dahil asawa lang kita. Baka nakakalimutan mo. Babae ka. At ang babae, nagpapasakop sa asawa niya. Naiintindihan mo? Ha? Naiintindihan mo? Bert, wala na akong pera, ha? Kailangan nating bumili ng bigas. Mangutang ka muna sa tindahan. Naku, ang dami na nating utang. Di ko pa nga nababayaran yung unang na utang ko. Hiyang-hiya na nga ako eh. Pumunta ka muna kay mama. Humiram ka muna ng pera. Bert, Ang sabi ko, humiram ka muna ng pera kay mama. nakakahiya na kasi. Nung nakaraan, binigyan niya na ako ng pabili ng pagkain ng mga anak natin. Tapos ngayon, lalapit na naman ako sa kanya. Ayaw mo, ha? Eh di magtiis kayo sa gutom ng mga anak mo. Oy! Tsaka ka! Bert! Bumalik ka rito! Bert! Ikaw na kaya magtrabaho, Sarah? Eh, ma, magagalit siya. Eh di dumito muna kayo ng mga apo ko sa akin. Ma? Kaysa naman ganyan kayo araw-araw. O tingnan mo, nangangayayat ka na. Paano na lang yung mga apo ko? Baka kasi awayin ako ni Bert. Ako bahala sa kanya. Maghanap ka na muna ng trabaho. Katunayan nga, meron nga nag-aalok sa akin nung isang buwan na magtrabaho ako sa salon. Abay, mabuti yan. Sige na. Para kahit papaano naman, may panggastos kayo ng mga anak mo at may pambayad ka sa mga utang nyo. Si Bert kasi, di naman naghahanap ng trabaho. Maasa na lang kay paring Mario niya. Ano, nagsasabong? Oo. Nagsasabong na si Alberto? Opo. Abay, walang yan yun. Kaya pala tinatamad nang maghanap ng trabaho? Nagsasabong? Pagkatapos, manalo o matalo, umiinom. Umuuwi ng lasing. Ano pa? Ganyan na ganyan ang buhay ng Maryong yan eh. Kaya ayoko maging barkada yan ni Alberto. Hayaan mo. Pagsasabihan ko. Wag na, ma. Magsabihin niya, nagsumbong ako sa inyo. Sarah, halika nga rito. Lasing ka na naman. Ang sabi ko, lumapit ka rito. Bakit ba? Ano yung pinagsasabihin mo kay mama, ha? Kung ano-ano ang mga ikinikwento mong hindi naman totoo. Itiwan mong braso ko, nasasaktan ako. At ano yung nalaman ko nagtatrabaho ka na raw? Hindi ka talaga nakikinig sa akin, ha? Nagtatrabaho ko kasi ayoko magutom yung mga anak ko. At least ako nagsisikap. Eh, ikaw anong ginagawa mo? Wala ka nang pera, naglalasing ka pa. Ang sabi ko sa'yo, dito ka lang sa bahay. Subukan mong umalis bukas. Kakalagarin kita rito pa uwi. Kung ayaw mo magtrabaho ako, maghanap ka ng matinong hanap buhay.
Tumahimik ka! Tay! Tarantado ka. Bitiwan mo nga ako! Itay! Tay! Walang niya ka. Hindi ko nga pinalo si Sarah. Yung bata ba? Tapos makikita ko, ginugulbi mo. Tay! Tama na! Mag-impake ka ng mga gamit mo. Itay! Mag-impake ka, Sarah! Tay! Ano pa hinihintay mo? Bakit ka nagtitiis sa bahay nito? Kasama ang demonyong yan. Tay, tama na. Wala kang kwentang pantil ka pamilya. Hindi ka na nga nag-ahanap buhay. Nakukuha mo ba maglaseng? Magsugal? Nasaktan naman akong ito. Ito lang masasabi ko sa iyo, ha? Alberto, mag-isip ka. Kung hindi, mawawala sa iyong pamilya mo. Oy! Mauna na kami sa'yo, Sarah, ha? Sige, ingat kayo. Sarah! Sarah, Ba't nandito ka? patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Dahil napabayaan ko kayo ng mga anak ko. Dahil napagbuhatan kita ng kamay. May mga ayusin pa ako dito sa salon. Umalis ka na. Sarah, nakikiusap ako. Bumalik na kayo sa bahay ng mga bata. Hindi ko na uli gagawin yun. Paano kung ayoko? Nagmamakaawa ako. May trabaho na ako. Kaya ko na uli kayong buhayin. 2 buwan nang kayong wala sa bahay. Sarah, hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala kayo sa akin. Ngayon mo lang napag-isip-isip yan? Alam ko na ngayon ang mga pagkakamali ko. Buong pagpapakumbaba akong humingi ng tawad sa'yo ngayon. Galing na ako kay Itay. Kinausap ko na siya. Sarah, nagbago na ako. Kaya nakikiusap ako. Huwag niyo akong tuluyang iwan. Isa sa pinakamalaking desisyong ginawa ko ay ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa lahat ng aking mga pagkukulang sa aking asawa. Kung hindi ko ginawa yon, marahil tuluyan nang nasira ang pamilya namin. Bilang isang padre di pamilya, aming tahan. At kung ang isang haligi ay hindi matatag, guguho ang pamilya. Ako po si Bert. At ito ang aking buhay. Walang pamilyang perpekto. Ngunit kung ang haligi ng tahanan ay matatag at responsable, ang ilaw ng tahanan ay laging handang magbigay gabay sa landas na tinatahak ng isang pamilya. Hindi magagawang gibain ng anumang unos ang kanilang tahanan. Mga nagsiganap, Alan Ortega, Susan Robles, Rosana Vill. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang mister at ng kanyang buhay bilang may asawa. Siya ay si Nathan. Gaya ng mga ipinapakita sa mga pelikula, akala ko pagkatapos ng kasal, happily ever after ng sunod. Hindi pala. Napakarami palang nangyayari kapag mag-asawa na ang 2 tao. Good morning, Ma. Oh, gising ka na pala. Si Nathan. Morning, Ma. Ay, mabuti pa ayusin mo na yung mga pinggan, Charmy. At na makapag-almusal na tayo. Tapos tawagin mo na yung mga kapatid mo, pati ang papa mo. Okay. Ako na pong mag-aayos ng mesa. Charmy, tawagin mo na sila. Okay. Ito. Nathan, Bakit, Ma? sabi ni Charmy may nakuha na raw kayong house and lot. Opo. May ibinenta yung kapatid ng katrabaho ko. Kinuha ko na po kasi mura eh. May ipon naman kami ni Charmy kaya nagbigay na po kami ng down payment. Ibig bang sabihin, aalis na kayo rito sa bahay?
Kapag naayos na po namin yung bahay, may mga kailangan pa po kasing i-repair doon eh. Magpapalagay din ako ng kisame at ipapaayos ko pa rin yung gate. Masaya sana ako naririto kayo sa bahay. Kasi may nakakasama ako at nakakatulong sa pag-aasikaso ng mga kapatid ni Charmy. Ma, pasensya na po. Talaga lang pong gusto na namin bumukod ni Charmy para hindi na po kayo mahirapan. Wala namang kaso sa akin yun. Kaya lang, malalayo na kayo rito sa bahay. Opo, medyo malayo nga po yun. Alam mo, bilang isang ina, mahirap para sa akin na malayo sa aking mga anak. Kahit pa ba sabihin nating may asawa na ang panganay ko, pero iba pa rin yung magkakasama. Ayoko ang lumipat niya sa bahay na yan. Ano? Di ba matagal ko na sinabi sa'yo, kung magpapatayo tayo ng bahay, mas gusto ko yung malapit dito sa amin. Yung binili mo sa kabilang probinsya pa yan. 2 oras ng biyahe lang naman ang distansya nito dito sa bahay nyo. O paano kapag may kailangan tayo? Paano kapag may problema o may emergency? Saan ako hihingi ng tulong kapag dyan tayo tumira? Buti ka nasa trabaho. Ako, paiiwan sa bahay. Charmy naman. Buti kapag naririto tayo, malapit lang si Mama. Puro ka naman kasi mama eh. May asawa ka na. 30 anyos na tayo pareho. Hindi pwedeng asa pa rin tayo ng asa sa kanila. O, hindi naman tayo umaasa sa kanila. Ang gusto ko lang, mas malapit dito sa bahay. Umaasa tayo sa kanila, lalo na ikaw. Ano? Oh, mula na ikasal tayo. Nasubukan mo man lang bang magluto? Ang mama mo pa rin ang nagluluto para sa atin. Kapag naguhugis naman ang mga pinagkainan, ang mga kapatid mong gumagawa. Wala ka nang ginawa rito kundi humilata. Hoy! Ako! Oh. Nathan, ayusin mo yung pagsasalita mo, ha? Sumusobra ka na. Totoo naman Isa pa, gustong-gusto mo rito sa inyo. Wala nga tayong privacy rito eh. Charmy, mag-asawa na tayo. May asawa ka na. Hindi ka na college student na nagpapakargo pa sa mga magulang mo. Hindi mo ba yun naunawaan? One. May asawa ka na. Kaya kailangan na natin bumukod sa pamilya mo. Huwag kang nagtatago ng nagtatago sa saya ng nanay mo. Pare, dapat kasi bago kayo nagpakasal, nag-usap muna kayo ni Charmy. Pochi, nag-usap na naman kami noon pa at payag naman siya na bumukod kami. Pero ngayon ko lang nadiskubre na gusto lang pala niyang bumukod pero doon lang dapat kami sa bakuran nila. Mahirap yan. Mahirap pa naman makisama sa biyanan. Wala naman akong problema kay mama. Mabait naman siya at maasikaso. Yun nga lang, parang ayaw niya rin palayain ng tuluyan ng asawa ko. Gusto niya, naroon sa bahay nila para raw may makatulong siya sa pag-aasikaso sa bahay. Anong plano mo? Plano ko magpakalasing. Okay, dadamayan kita dyan, pare. Buti ka pa, walang problema. Bago pa kayo kinasal, may bahay na kayo, di ba? Oo. Ayaw kasi talaga namin makitira. Mahirap makisama, pare. Ngayon ko na pagtanto na dapat pala talaga inaalam muna natin ang buong pagkatao ng isang babae bago natin pakasalan. Sinasabi mo bang nagsisisi ka na si Charmy ang pinakasalan mo? Hindi naman, pero nagsisisi lang ako na hindi ko kagad nakitang may ganito pala siyang tendency. Sana noon pa napag-usapan na namin ang tungkol dito. Kahit mag-usap ng masinsinan, hindi namin magawa. Kasi ang kwarto namin katabi ng kwarto ni na mama. Nung isang araw, nag-away kami. Buti na lang na malengke si mama. Walang ibang nakarinig ng pagtatalo namin. Mahirap talaga ang buhay may asawa, pare. Pero malalagpasan nyo rin yan. Naglasing ka kagabi, tapos dito ka umuwi sa bahay. Nag-away kayo ng asawa mo. Sakit to ng ulo ko. Maray. Bumangon ka na dyan sa sofa at mag-almusal ka na. May pasok ka pa yata. Pa, nung napangasawa mo si mama, anong nasa isip mo?
Ano pa? Kung hindi siya ang napangasawa ko, magsisisi ako buong buhay ko. Saan ka pa ba naman makakahanap ng babaeng marunong halos lahat ng bagay? Hanggang ngayon nga, kung asikasuhin ako, para bang kahapon lang kami kinasal. Napakaswerte nyo kay Mama. O bakit ikaw? Mapalad ka rin naman sa asawa mo. Alam nyo, pa, ngayong may asawa na ako, totoo pala na kapag may wedding ring na kayo pareho, kahit dumating ang panahon na hindi nyo na gusto ang isa't isa, hindi kayo pwedeng maghiwalay basta-basta. Bakit mo nasasabi yan? Gusto mo na bang hiwalayan si Charmy? Ilang gabi kang hindi umuwi dito sa bahay, tapos ang bungad mo sa akin, mag-impake ng mga gamit? Kung gusto mong magsama pa tayo, sumama ka sa akin doon sa bahay natin. Nathan, hindi mo ba ako nauunawaan? Ako, naunawaan mo ba ako? Paano kita maunawaan? Hindi ko nga gusto ang desisyon mo. Charmy, hindi gusto mo o gusto kong mahalaga rito, kundi kung ano ang tama. At paano mo nasasabing yung gusto mong tamang desisyon? Alam mo, 3 taon tayong magkasintahan, pero ngayon ko lang nalaman na hindi pala talaga kita kilala. Sana, kinilala muna kita bago kita pinakasalan. O so ano, nagsisisi ka dahil pinakasalan mo ako? Ha? Nathan! Jackie, ano nangyayari? Ines! Bakit ka sumisigaw? Eh kasi masinaitan eh. Nag-aaway na naman ba kayo tungkol sa bahay na binili niya? Kasi gusto niya, lumipat kami doon. Eh, kung ayaw mo, edi wag kang sumama sa kanya. Hindi rin naman makakatiis yun. Uuwi rin yun dito sa'yo. Nag-asawa ka? Tapos ayaw mo sumama sa asawa mo? Isa ka pa eh. Charm! Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, ha? Babae ka. At ang babae, nagpapasakop sa asawa niya. Kahit na hindi ako sumang-ayon sa gusto niya? Eh, bakit hindi ka sumasang-ayon? Ano ba ang masama sa gusto ni Nathan? Eh, gusto lang naman niya bumukod kayo, hindi ba? Eh, gano'n naman talaga eh. Kapag ang dalawang tao naging mag-asawa, hindi na sila dalawang tao, kundi iisa. Kung ano ang desisyon ng isa, yun din dapat ang desisyon ng isa. Tapatin mo nga ako, Charmy. Takot ka pa rin ba maging independent hanggang ngayon? Gusto mo pa rin ba nasa poder ka ng mga magulang mo? Eh, kasi iniisip ko. Charm! May asawa ka na. Isa pa, hindi mo obligasyon ng tumulong sa mama mo sa bahay kasi may sarili ka na rin pamilya. Eh, parang hindi ka naman talaga tumutulong sa bahay niyo eh. Kilala kita. Gusto mo sa bahay niyo kasi andun ang mama mo. Siya ang gumagalaw. Charm, hindi ka na teenager. May asawa ka na. Yang pagmamatigas mo, baka isang araw magising ka. Hiniwalayan ka na ng asawa mo. Nathan, sorry ha. Kasi, akala ko pagkatapos ng seremonya sa simbahan, babalik lang naman tayo sa dati. Iba na pala kapag mag-usawa na. Charmy, pinipilit kitang unawain. Ayokong magpadalos-dalos ng desisyon. Sana maunawaan mo rin ako. Ngayong linggo, magpapaalam na tayo kay Mama. Sigurado ka? Oo. Charmy, alam kong bagong lahat sa atin, pero magkasama naman tayo. Kaya natin itong harapin. Nasa panibagong yugto na tayo ng ating buhay. Kailangan natin pagdaanan ito. Hindi tayo matututo kung patuloy tayong magtatago sa likod ng anino ng mga magulang natin. Oo. Naunawaan kita. Sorry.
Mula ngayon, kung ano ang desisyon mo, yun ang susundin ko. Nagpapasalamat akong naayos namin ni Charmy ang usot sa aming pagsasama bago pa man humantong sa hiwalayan ng lahat. Madalas, ayaw natin ang mga pagbabagong nangyayari sa buhay natin kasi kailangan nating mag-adjust at mahirap gawin yun. Mahirap gawin ang hindi mo nakasanayan. Gayunpaman, ang buhay ay punong-puno ng pagbabago. Ika nga, we need to learn how to bend or else we will break. Ako po si Nathan at ito ang aking buhay. Hindi madali ang buhay. Pero ang mga taong marunong sumabay sa mga pagbabagong nagaganap araw-araw ay yung mga taong natututo at nagiging wise na mga individual. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Reynald Landicho, at Phil Cruz sa papel na Nathan. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutya. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lavaron. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Feli. Hindi kami nakapagkulayo ni Martin. Ulilang lubos na kasi siya. At ako naman, dahil naging sakitin na si Itay, kaya naman pinili ko magtrabaho na lang upang hindi na siya mahirapan pa. Hanggang sa maging mag-asawa kami ni Martin at magkaroon ng 2 anak. Kahit hindi kami mayaman, tahimik naman at masaya ang aming buhay. Oh, Cheryl, anak. Bakit hindi ka pa nakabihis? Aalis na tayo. Nay, kaya na lang po masyal. Bakit? Teka, masama ba ang pakiramdam mo? Masabay po. Dibdib ko na. Ano? Papo. Nahihirapan ako. Huminga. Oh, Diyos ko. Bakit di nagkakaganyan? Hindi ako alam, Nay. Sabihin na po namin. Madalas ganito ko. Hindi maaari ito. Hindi na kami lalabas. Dadalikan na lamang namin sa doktor. Kailangan malaman natin kung bakit ka ganyan. Ano kaya ang resulta ng mga pagsusuring ginawa sa apo ko, Feli? Hindi ko po alam, Itay. Pero nag-aalala po ako sa anak ko. Natatakot po ako. Baka mabigat ang sakit niya. Hirap talaga ang problema ang puso. Malamang, malaking gastos yan. Feli, Tatay Ompong. Ito na po si Martin, Itay. Oh, Martin, ano sabi sa'yo ng doktor? Oo nga. Ano raw ang sakit ng ating bunso, Martin? May sakit daw sa pusong anak natin. Kaya pala lagi siyang inihingal at nahihirapan huminga. Kawawa naman ang apo ko. Bata-bata pa pero may sakit na sa puso. Nangyayari daw talaga ang ganito, Itay. Yung ibang araw, nakikita ang sakit. Sanggol pa lang. May mga na-ooperahan na raw. Si Cheryl, anong dapat nating gawin para gumaling siya?
Kailangan daw siyang operahan. Oh, Diyos ko. At malaking halaga ang kailangan natin. Saan natin nahanapin yun, Martin? Saan? Saan ka galing, Feli? Sabi ni Itay, kanina ka para umalis. Hindi ka na naman pumasok sa pabrika. Sa DSWD, Martin. Naghingi ako ng tulong. Anong sabi nila? Tutulong naman sila. Pero hindi raw nila maaaring sagutin ang lahat ng gastusin. Marami din kasi silang tinutulungan eh. Naganap din ako ng tulong kanina. Pero walang makapagpahiram ng pera sa akin. Masyado raw malaking halaga yun. Baka raw hindi ko mabayaran. Anong gagawin natin, Martin? Gusto kong mailigtas ang buhay ng ating bunso. Ayaw siya mawala sa atin. Lolo, nasaan po sina inay at itay? Ang tatay mo, Apo, pumasok sa trabaho. Ang nanay mo naman, nagpunta doon sa isang ahensya ng gobyerno at nagbabaka sakaling makatulong sila sa iyo. Kawawa naman sina inay at itay. Nahihirapan dahil sa akin. Apo, huwag kang umiyak. Baka makasama sa iyo. Naawa po ako sa kanila, Lolo. Dati, masaya kami. Pero ngayon, dahil sa pagkakasakit ko, malungkot na ang buhay namin. Apo, Nahinto na rin ako sa pag-aaral. Lolo, gagaling pa po kaya ako? Mabubuhay pa po kaya ako? mabubuhay ka pa, Apo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Lagi ka lang mag-pray sa Kanya. Feli, halika na. Kumain na tayo. Alam ko hindi ka nakapagluto dahil may inaasikaso ka. Kaya bumili na lang ako ng lutong ulam bago pa ako umuwi. Ikaw na lang ang kumain, Martin. Wala akong gana. Mula nang malaman natin ang sakit ng bunso natin, lagi ka na lamang nagpapalipas ng gutom. Baka naman ikaw ang magkasakit yan. Martin, hanggang ngayon, hindi pa rin maoperahan ang ating anak. Araw-araw, daragdagan yung bill natin sa ospital. Anong gagawin natin? Huwag kang panghinaan ng loob. At huwag mo rin ipakikita kay Cheryl na nanghihina ka. Hindi makabubuti yun sa kalagayan niyo. Hindi mo ako masisisi kung magkaganito ako. Ang bigat na problema dumating sa atin. Hindi ko na nga ako na lang ang magkasakit. Huwag lang ang ating anak. Makakaraos din tayo, Feli. Maniwala ka. Hindi ibibigay sa atin ng Diyos ang pagsubok na ito kung hindi natin kaya. Pero ano nga ang solusyon? Ano? Oh, kamusta, George?
George, marami na bang nakontak ang grupo ninyo sa mga kaklase natin ng high school? Ay, naku, marami na, Chona. Oh, Oo, at excited silang umattend, ha? very good. Ako din eh. Excited nang makita silang lahat. Ako, mahal. At malaman ang nangyari sa kanila after 20 years. Kaya lang, uy, may isa tayong classmate na hindi ko alam kung attend eh. Sino? Si Feli. Oh, yung muse natin noon? Oo. Oh, bakit mo naman nasabi na hindi mo alam kung makakapunta siya sa reunion? Ayaw niya ba? Kasi matagal lang dinala sa bahay nila ng isa kong kagrupo yung invitation. Oh, Pero hanggang ngayon, wala siyang response. At ang balita ko pa, nasa ospital daw yung anak niya at may sakit. ganun ba? Oo. Kawawa naman pala. Alam ko na. Ako na yung kakausap sa kanya. At ililibre ko na rin siya sa contribution natin. Oh, Para masiguro natin ang pagdalo niya. ang galing mo talagang mag-isip. Okay yun, ayos yun. Hindi na siya makakatanggi. Ako nga si Feli. Sino sila? Feli, ako si Chona. Yung kaklase mo ng high school? Chona? Yes. Ay! Chona Rodriguez? Correct. Oh, Chona! O ano, kumusta ka na? Eto, nagbabalik bayan. 2 buwan yung bakasyon ko dito sa Pilipinas. Sa US na ako nakabase. May family ka na ba? Oo, pero isa lang yung anak namin. Kasama ko sila dito ng husband ko. O, ikaw, kumusta ka na? Uy, may reunion tayo next week, ha? Oo nga pala. Nabasa ko yung invitation nyo. Pero nawala na sa isip ko ang tungkol dun eh. Kuwan, may mabigat kasi kami problema, kaya hindi ako makaka-attend. Tungkol ba yun sa anak mo? Nalaman namin na nasa ospital siya. Yeah. Oh, tsaka na. May sakit sa puso ng anak ko. Kailangan siya maoperahan. Siya ang bunso namin ni Martin. Pati nga trabaho ko, napabayaan ko na dahil sa paghahanap ng makakatulong sa problema namin. Feli, huwag ka nang umiyak. Harapin mo ng masaya at matatag ang problema. Paano ako magiging masaya sa ganitong sitwasyon namin? Gipit na kami dahil sa problema namin. Maglibang ka. Mag-relax. Dumalo ka sa reunion natin. Wala ka namang aalalahanin sa contribution dahil sinagot na kita. Pero parang hindi ko kaya, Chona. Oo, Feli. Ang problema, hindi yan aalis sa buhay natin. Tayo ang dapat magpaalis sa kanya. At magagawa natin yon sa pamamagitan ng pagharap sa kanya ng buong tatag. Sige, hindi masama umiyak. Pero naman, kung lagi mong gagawin yan at manghihina ka, aba yun ang mali na. Salamat sa inyo, Chona, George. Naging masaya ako sa reunion natin. Talaga? Kahit pa paano, nakalimutan ko yung problema namin. Napuna ko nga kanina. Tawa ka ng tawa. Buti naman yun. Lalo na nung sumayo kami ng grupo ko. Paano? Ang laki ng tiyan niyo. Oo nga. Ang tataba niyo pa. Ang titigas mo ng katawan na, ano ba yan? At least, no? Napatawa namin kayo. Ay, siya nga pala, uy. Ay. Yung ibibigay nga pala natin kay Feli, Chona. Ay, oo, hindi ko nakakalimutan yun. Ito na nga, oh. Ano? Yan. Anong ibibigay? Ito, kunin mo yung sobrang to. 100,000 laman yan. Mhm. Ano? Oh, makakatulong yan sa'yo. Feli, nag-ambagan kaming lahat na dumalo ng reunion. Para naman matulungan ka. Tutulong din sa inyo ang Rotary Club namin, ha? Nakausap ko na sila. Yes, pati yung foundation na connected kami ng husband ko. Maraming salamat sa inyo. Hmm. Hindi ko malilimutan ang kabutihan niyo.
anak. Tinulungan tayo ng mga classmate ko ng high school. Salamat naman po. Gusto ko na umuwi at makapag-aral po ulit. Magyayari na yun, anak. Basta ituloy mo lang ang pagpe-pray mo para maging matagumpay ang operasyon na gagawin sa'yo. Opo, Itay. Nay, pwede ko po kayang pasalamatan ang mga classmate ninyo? Oo naman, anak. Oo. At gagawin natin yun. Feli, ang sabi ng doktor, maaari na nating iuwi si Cheryl bukas. Baka dahil naging tagumpay ang operasyon sa kanya. Salamat sa Diyos. Tiyak na matutuwa ang mga kaklase ko pag nalaman nila ang magandang balita. Alam mo, marami akong natutuhan sa naganap na ito sa buhay natin. Ako man natin. Mga aral na magiging lakas ko sa patuloy na pagharap sa buhay. Nasa kolehiyo na ngayon si Cheryl. Tunay ng kung magiging matatag lamang tayo, ay matatagpuan natin ang kalutasan ng ating suliranin. Ako po si Feli, at ito ang aking buhay. Masaya at matatag nating labanan ang mga suliranin upang ito ay ating mapagtagumpayan. Mga nagsiganap, Junel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jun Legaspi, at sa papel na Feli, Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang paglalakad ni Mercedes tungkol sa pagpapatawad na matagal niyang ipinagkait sa kanyang ina at sa kanyang sarili. Matayog ang pangarap ko, ngunit mahirap lang kami. Kaya sabi sa akin nun ni nanay, wag na akong magtapos. Tutal, mag-aasawa rin lang naman ako. Pero iba ang paniniwala ng tatay ko. Kaya iginapang niya kaming magkakapatid sa pag-aaral at pinalad kaming makapagtapos at makakuha ng maayos na trabaho. Ngunit ang mga katagang yun na binitiwan ni nanay ay naging binhi sa aking puso na lumago at namunga ng pagkamuhi ko sa kanya. Hello, Mercedes. Hello, Nay. Ah, May pinadala akong pera, pambili ng maintenance ninyo ni tatay. Ibili nyo rin si tatay ng mga masustansyang pagkain, yung ayos na ulam, para lumakas-lakas naman. ay oo. Salamat. O, sige po. Nay, ano raw po? Padala raw siya ng pera. Ikaw na kumuha, Chona. Sige po. O, eto. Ito yung mga bibilin mong gamot, ha? Ano po ang mga bibilin kong lulutuing ulam? Ha? Ayaw mo nito? Masarap ito eh. Mabuti ito, may sabaw. Makakahigop ka. Ayoko nga. Ano ba naman yan? Paano ka lalakas kung palagi kang walang ganang kumain? Naku, baka gusto mo lang naman, tatay. Adobo.
Hindi na kayo pwedeng kumain ng mga ganong pagkain kasi nga, inatake kayo eh. Tubig. Inom na lang kung tubig. Tubig! Abay, magugutom ka. Kailangan mong kumain. Sabi, ayoko kumain. Tay, kayo naman. Bakit niyo po tinabig ang pinggan? Ewan ko sa iyo. Bahala ka nga sa buhay mo. Tay! Tay, ba't ayaw niyo kumain? Ba't ang kukulit no? Ayoko nga ang pagkain niya. Oh, sige po, sige po. Chona, itulak mo na nga yung wheelchair, oh. Sige na. Pagdala na si tatay doon sa balkon, ha? Ako na maglilinis nito. Nay, kumain na rin kayo. Malilipasan na naman kayo ng gutom yan, eh. Sige na. Kumain ka, nanay. Ilang araw ba tayo sa inyo? 3 araw lang yung na-approve na leave ko. Sige. Konti lang yun, dadaling kong gamit. Yung damit ng mga bata, impake mo na rin. Oo. Mamimili ako ng mga pasalubong. Huwag mong masyadong damihan, ha? Baka hindi na magkasya dun sa sasakyan natin. Oo, Halos 3 taon ka rin hindi nakauwi sa inyo, no? oo nga eh. Hindi ko pa nakikita si tatay mula nung atakihin. Nakikita mo naman sa pictures, ha? Siyempre, iba pa rin pag personal mo makikita. Bagay. O, sige na Ricky ha, aalis muna ako. O sige, mag-iingat ka. Wow! Ang gaganda naman itong pasalubong mo, ate. Oh, yung kay nanay. Alin ang para kay nanay? Pera na lang bibigay ko sa kanya. Kasi di na ako nakapamili para sa kanya. Nagmamadali na rin kasi kung ang haba pa ng pila. Ah, ganun ba? Oo. O ito para kay tatay. Kakasya kaya sa kanya yung mga damit na to? Oo, kasya yan sa kanya. Ikaw na magbigay ng personal para matuwa siya. Bakit payat si tatay? Hindi niyo ba siya pinakakain? Ha? Napapabayaan yata siya ni nanay. Uy, grabe ka naman, ate. Bakit naman pababayaan ni nanay si tatay? Si tatay na nga nakakaubos ng oras ni nanay eh. Pinapaliguan siya ni nanay. Binibihisan, pinapakain. Oh, Bakit nga nangangayayat? pihikan na kasi siya sa pagkain. Baka naman tinitipid ni nanay. No? Nagpapadala ako ng pera para kay tatay. Baka hindi naman niya binibili ng maayos na pagkain. Ate, bakit maganyan ka mag-isip kay nanay? Hindi masamang tao ang nanay natin. O tay, ito ha, kumain kayo. Susubuan kita ha. Ayan. Masarap yan. Ako nagluto. Masarap nga. Ay, Mercedes! Ikaw na nagpakain niya sa tatay mo. Ako na. Hindi, nay. Ako na. Kaya ko na to. Sabi niyo, pihikang kumain si tatay. Hindi naman ah. May mga pagkakataon kasi na wala siyang ganang kumain. O tay, isa pa ha. O kain pa ha. Yan, ganyan. Magana siya kuminsan. Kasi naman, ibili niyo siya ng mga gulay. Yung mga masustansya. Baka kasi yung pinapadala kong pera sa inyo ginagamit niyo lang sa pansarili niyo at hindi kay tatay ha. Mercedes! Pagpasensyahan niyo na si ate, Nay. Alam niyo namang talagang ibang magsalita yan eh. Wala nang nagkaroon siya ng magandang trabaho at nakaluwag-luwag. Ganyan na siya magsalita sa akin. Palagi niya pinararamdam sa akin na wala ako ambag sa kung ano man ang narating niya ngayon. Nay, tama si Kuya Mimong. Pagpasensyahan niyo na si ate. Pagtratuhin niya ako. Parang hindi niya ako nanay. Pagramdam ko, katulong ako na pinadadala niya ng pera para alagaan ang tatay niyo. Nay, alam naman nating hindi totoong pinababayaan niyo si tatay.
Kaya nyo na si ate. Ayan. Malinis ka na. O, paano? Gusto mo na bang kumain? Jonah! Nay! Kuha mo nga ng pagkain ng tatay mo. Opo, Nay! Mahaba na naman pala ang buhok mo. Mamaya, pagugupitan kita, ha? Wow, ako. Ay, teka. Kukuha ko ng tubig. Oh, Nay. Heto ng pagkain ni tatay. Ilagay mo na rito. Oh, mainit ang sabaw, ha? Oh, uminom ka muna ng tubig. Ano ba yan? Tay? Tay? Nay, parang hindi nakakahinga si tatay, oh! Ako yung mo. Nakani ba? Bilisan mo! Opo! Hello, Jonah. Ano ba kasi nangyari? Sabi ko naman sa inyo, huwag niyong pababayaan ang tatay. Oy, sige na. Uuwi ako dyan. O bakit? Ano nangyari? Ihanda mo yung sasakyan. Uuwi tayo. Uwi? Oo. Kukunin ko ang tatay. Ha? Dito na siya titira sa atin. Nabulunan? O binuhusan niyo ng tubig ang tatay? Diyos ko! Mercedes! Paano mong nasasabi sa akin yan? Bakit ko gagawin yan sa tatay mo? Hindi naman imposible hindi niyo gawin yun sa tatay. Ayaw niyo na yatang mahirapan sa pag-aalaga sa kanya, kaya gusto mo na siyang mamatay. Hindi ko yan magagawa sa tatay mo! Bakit hindi? Hindi ba? Ayaw mo nahihirapan? Kaya nga sabi niyo, wag na kami magtapos ng pag-aaral noon kasi mahirap lang tayo. At ayaw mong magkanda kuba ka sa pagtatrabaho para lang mapag-aral kami, di ba? Gusto mo lang ginhawa. Sobra ka na! Oh! Mali na hindi ako nangarap ng matayog para sa inyo. Pero kung hindi ko ba sinuportahan ng tatay niyo sa desisyon niya, papag-aralin kayo lahat. Sa tingin mo ba, mararating mo ang pedestal na kinaroroonan mo ngayon? Wala kayong ambag sa narating ko. Si tatay ang dahilan kung bakit ako naririto sa kinaroroonan ko ngayon. Kaya kukunin ko na siya. Ako ang mag-aalaga kay tatay. Kaya naman, bakit ayaw niyo na naman kumain? Ayoko niyan. Ay, masarap ito, oh. Ako nagluto. Ayoko nga. Ay, aray ko. Nabuhusan ako ng mainit na sabaw. Kaya naman, bakit niyo tinabi yung pagkain? Sabi ko, ayoko niyan. Mercedes, ano ba yan? Ay, naku, napapagod na ako sa inyo, ha? Ang arte niyo sa pagkain. Mabuti nga pinagluluto ko pa kayo. Kahit busy ako sa trabaho at sa mga bata. Mercedes, tama na. Sinabi ko, ayoko pagkain yan, di ba? Ay, di mo ka kumain. Bahala ka kung magutom ka. Mercedes, tama na. Ngayon, alam mo na kung gaano kahirap alagaan si tatay, ate. Mali na pinaratangan mo si nanay na pinababayaan niya si tatay. Sadyang mahirap na talaga siyang alagaan ngayon. Kasi nga, moody na siya. Mabilis na rin siyang mainis at maging iritable. Kunin niyo na siya. Iuwi niyo na uli. Hindi ka ba hihingi ng tawad kay nanay? Hanggang ngayon, tinaramdam niya yung mga sinabi mo sa kanya. Tungod na. Alam kong mahirap, ate. Pero, matanda na rin si nanay. Hindi natin masasabing mabubuhay pa siya ng matagal. Ate, ayoko magsisi ka sa huli. Sana, pakawalan mo ng galit dyan sa puso mo.
para sa kanya. Inaamin naman niyang nagkamali siya kasi hindi siya nangarap para sa atin. Kaya gusto niya maging gaya niya tayo. Plain housewife. Ganun pa man, hindi natin maaaring maliitin ang mga sakripisyo niya para lamang mapalaki tayo ng maayos. Happy birthday, Nay. Regalo ko sa inyo. Nag-abala ka pa, Mercedes. Kapag matanda na, hindi na nagdiriwang ng birthday. Bakit naman po hindi na? Pero salamat dito. Mukhang ang gaganda nitong binili mo sa akin, Duster, ah. Nay, patawarin niyo sana ako. Jesus Mariosep. Anak, wala yun. Ang ina hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang anak. Salamat. Salamat sa walang sawang pag-unawa sa akin. Anak kita, bakit hindi kita mauunawaan? Salamat, Nay. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib matapos ang pag-uusap naming yon ni Nanay. Noon ko lang din napagtanto kung gaano kahirap ang buhay ko noong may kinikimkim pa akong galit sa aking puso para sa aking ina. Hindi perpekto ang ating mga magulang. Kaya ang payo ko sa mga nakikinig ngayon, unawain natin ang kanilang mga pagkakamali. Dahil tayo man, tulad nila, hindi rin perpekto. Higit sa lahat, matutuhan sana nating magpatawad. Ako po si Mercedes at ito ang aking buhay. Walang perpektong pamilya. Ngunit ang pagkukulang ng bawat isa ay maaring puna ng respeto, pag-unawa at pagmamahal. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Junel Benamin, June Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Mercedes. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz, sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang inyong kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Noel. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. At nang maulila kami sa mga magulang, nang ibang bansa ako upang mapag-aral ang aking mga kapatid. Hindi naman nila ako binigo. Kuya Noel, nagustuhan mo ba yung gift namin sa'yo? Oo naman. Kaya lang, ang mamahal ng binili nyo. Ikaw, cellphone. Itong si Fred, laptop. At ang bunso nating si Lorna, relo. Okay lang yan, kuya. Magagamit mo naman lahat yan eh. Tama. At saka love ka namin. Kaya natural, magandang ibibili namin sa'yo kahit na mahal pa yun. Baka naman magalit sa inyong asawa nyo. Malaking halagang ginastos nyo. Naganda pa kayo ngayong birthday ko. Ay, okay lang kay Danny yun. Hindi naman niya ako makikilala kundi dahil sa'yo. Wala rin problema sa misis ko, kuya. Mabait at understanding yun. Basta ang gusto namin, mapasaya ka ngayong birthday mo. Oo. Ay, wait mo lang ha. Meron pa kaming isang surprise sa'yo. Oh, ano naman yun? Basta,
Lalo ka magiging happy dito. Aida ha, baka kung anong kalokohan yan. Ay, di ako kasama dyan, kuya. Uy, ano ka ba, Fred? Huwag mo ako ilaglag. Ikaw nga itong gusto mo rin ang gagawin ko eh. Kunyari ka pa dyan. Ano nga kasi yun? Basta, wait mo na lang. Nabadjip si Kuya doon sa babaeng pinakilala natin, Fred. Mukha daw malandi. Ay, clean ang damit. Kita pa yung cleavage. Kasi bakit namang ganong klaseng babae yung pinili mo? Eh, hindi ko naman alam na sobrang modern siya, ate. Pinakilala lang siya sa akin ng isang barkada ko. Dahil maganda. Kaya naisipan kong ireto kay kuya. Kaya tuloy sabi niya, wag na natin siyang ihanap ng mapapangasawa. Dahil kung talagang itinakda raw ng Diyos na makapag-asawa siya, mangyayari yun. Kahit hindi maghanap. Pero 42 na siya. At tayong lahat may asawa at anak na. Sundin na lang natin siya. Baka nga may ibang inilaan para sa kanya ang Diyos. Ay, salamat. Dumating na kayo. Ay, nasa na si Lorna, Kuya? Umalis na. May meeting pa raw siya eh. Dinala lang dito yung hinihingi ko. Eh kayo, dala niyo na ba? Oo, kuya. Nandun sa kotse ko. May dagdag pa yun, ha? Dahil nangalap din kami ng tulong sa mga kaibigan namin. Ganon? Totoo yun, kuya. Kaya mas marami ang may pamimigay mong donation ngayon sa mga napinsala ng bagyo. Mabuti kung ganon. Dadaling ko na lang ang mga nakalap natin sa foundation ni na Sir Adriel. Sino yun? May-ari ng isang malaking foundation na tumutulong din sa mga nangangailangan. Kailan ko lang sila nakakilala ng misis niya eh. Pero magandang record nila ayon sa pagsisiyasat ko. Gusto mo ba samahan ka namin doon? Oo nga. Para hindi ka masyadong mahirapan. Ay, naku, maraming salamat sa donation yung magkakapatid, ha? Malaking tulong ang mga yun sa gagawin naming lingap sa mga napinsala ng bagyo. Lagi talaga kami nagdo-donate, Sir Adriel. Thank you. At itong kuya namin ang nangunguna dyan. Ay, siya nga pala, Adriel na lang ang itawag niyo sa akin. Alisin niyo na sir, ha? Ay, okay. Para naman maging magkakapalagayang loob tayong lahat. Okay, Adriel. Ay, thank you. Kung ano man ang maaari pa naming itulong, tawagan mo lang ako at handa akong tumulong. Naku, salamat, Noel. Adriel, may gusto lang sana akong itanong. Ano yun? Sige. Ano ba ang pangalan ng social worker ninyong maputi at mahaba ang buhok? Maputi. Yun si Janet. Janet? Janet. 10 years na siya rito sa foundation namin. Ganun ba? Oo, siya ang head ng mga social worker namin. Fred, maniwala ka. Malakas ang kutob ko eh. May gusto si Kuya kay Janet. Iba kasi yung mga tingin niya. Okay lang sana, Ate Aida. Kaya lang ano? May kapansanan siya. O ano naman? Mabuti nga siya kahit may kapansanan. Nagagawa pang tumulong sa kapwa. Kung sa bagay. Ang inaalala ko lang naman baka siya pa ang alagaan ni Kuya. Ay, di naman siguro. Kaya naman niyang kumilos eh. Nakita naman natin yun, di ba? Oo. O di, ibig sabihin natin, okay lang sa'yo para kay Kuya ang Janet na yun. Alam mo, para sa akin, kung saan liligaya si Kuya, susuportahan ko. Dapat ganun din kay ni Lorna.
Matagal ka na pala dito na Edwel, Janet. Ay, opo, Sir Noel. Stay in ho kami ni Joyce. Mabait naman ho sila, kaya hindi na ho ako umalis pa dito. Janet, pwede sana Noel na lang itawag mo sa akin. Para naman maging magkaibigan tayo. Sige, Noel. Salamat. Buti hindi ka nahihirapan sa trabaho mo kasi... Kasi, may kapansanan ako? Oo. Naisip ko parang ang hirap nun. Dahil nagpupunta kayo sa iba't ibang lugar. Ganyan ka. Nung bata pa ako, kapag nakikita ko ang kalaro ko na kailangan ng tulong, tinutulungan ko. Tapos sumasaya ako. Dahil kahit pilay ako, nakakatulong ako. Kaya mula noon, pinangarap ko ng makatulong. Kaya nga social work ang kinuha ko. Nakaka-inspire ka talaga, Janet. Paligay ko, mapapadalas ang punta ko rito dahil sa'yo. Bakit naman hindi mo uli hinarap si Noel, Janet? Oo nga, girl. Malungkot tuloy siyang umalis. Dapat kasi, hindi na siya nagpupunta rito eh. Tsaka, huwag na rin siya magdala ng kung ano-ano. Alam mo, palagay ko, gusto kanyang ligawan. Yun din ang feeling ko, Sir Adriel. Oh. Bakit naman niya ako liligawan? May kapansanan nga ako. Hindi ako bagay sa kanya. Oo, Janet, wag. Huwag kang mag-iisip ng ganyan. Oo nga, friend. Hindi porket may kapansanan ka at niloko ka ng dalawang dati mong nobyo, hindi ka na bagay sa kahit sinong lalaki. Tama si Joyce. Hindi hadlang ang kapansanan sa tunay na nagmamahalan. Tandaan mo yan. Noel, sinabi ko na sa'yo. Tigilan mo na ang pagpunta rito. Iba na lang ang ligawan mo. Janet, malinis ang hangarin ko sa'yo. Wala na akong balak mag-asawa eh. Bakit naman? Yun ang pasya ko. Dahil ba sa 2 beses mong kabiguan? Paano mo nalaman ng tungkol doon? Sinabi sa akin na Edwel at Joyce. Pihira naman sila. Huwag sana magalit sa kanila. Akong nangulit. Kaya napilit ko silang magkwento sa akin. Janet, katulad mo, 2 ulit din akong nabigo sa pag-ibig. Ipinagpalit ako sa iba ng mga naging nobya ko. Akala ko nga, hindi na ako makakapag-asawa. Pero dumating ka. Sa panahong hindi ko inaasahan, kaya naisip ko, baka tayo ang itinadhana. Pero, Noel, kasi baka magkulang ako sa'yo. Baka hindi kita maasikaso dahil sa kapansanan ko. Tanggap ko kung ano ka at maging ang kaya mong ibigay. Hindi rin naman ako perpektong tao. Kaya wag mong gawing hadlang sa ating dalawa ang iyong kapansanan. Kumusta ka na, Janet? Okay naman. Bakit kayo na pa rito, Aida? Fred? Pinasyalan ka lang namin para makakwentuhan. Kung tungkol sa kuya niyo ang sadya niyo, Hindi na kami magkakaila. Oo. Mahal ka ng kapatid namin. At malinis ang layunin niya sa'yo. Sana, bigyan mo naman siya ng chance. inililigaw niyo ba siya sa akin? Napakabuting kapatid ni Kuya Noel. Kung hindi dahil sa kanya, malamang, hindi namin naabot ang pangarap naming magkakapatid. Isinakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan para sa amin. Kaya naman, ngayong muli siyang nagmahal, gusto namin siya tulungan para maging maligaya na siya. Janet, bakit malungkot ka? Wala. Alam ko, kahit hindi mo sabihin. Dahil kay Noel, Kasi 2 weeks na siyang hindi nagpupunta rito. Siguro napagod na siya sa panunuyo. Nagsawa na.
pati mga kapatid niya. Kaya lahat sila wala na. Eh, ikaw naman kasi. Mahal mo naman siya. Pero hindi mo pa sinagot. Dahil nga natatakot ako muli masaktan. Baka hindi ko na makaya. Pero mahal mo rin siya, hindi ba? Oo. Pero wala na naman siya. Narito pa rin ako, Janet. Si Noel, nasa likod pala natin. Noel? Kanina pa ako dito sa likuran nyo. At narinig kong lahat ng sinabi mo. Janet, magpapakasal kagad tayo para mawala ng pag-aalala sa puso mo. At ipinapangako ko sa'yo, magiging mabuting asawa ako. Ngayon ay kasal na kami ni Janet. Maligayang nagsasama at hinihintay ang pagdating ng ikalawa naming anak. Sana po inyong naibigan ang aking kasaysayan. Ako po si Noel at ito ang aking buhay. Hindi mahadlangan ng ano paman ang tunay na pagmamahal. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Junel Benamin, Jude Martin Legaspi, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at Phil Cruz sa papel na Noel. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiang sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito